Architect, Policarpo, yung bidding mo, kamusta na? Okay na po, sir. Tama-tama, si Kong, naganda na ng budget dyan. Hoy, 320 million ang in-insert kong budget niyan para sa Luzon. Pakinabangan agad. Yes, boss. Handa na ako sa bidding. Nasabihin ko na mga players na magsumite ng bid para magmukhang lehitimong bidding. Saka ito nakausap na namin yung tao sa loob ni Mayor. Smooth sailing tayo, pero mukha kalimutan, 20 sa amin. Yes, boss. At ako hindi pwedeng mawalan dyan. Alam mo na, 90% on my part. Of course. Ikaw pa ba? Yung mga kalsada, yung mga eskwelahan, pagkakakitaan na ba natin? Engineer, napagawa namin yung kalye bago mag-eleksyon. Ang natitira nating project dyan, yung multipurpose, tapos yung health center. Isa pang malaki, yung flood control. Si Kong na may hawak niyan. Tamang-tama. Naglaan ako ng malaking budget para sa flood control ng lungsod. 2 billion. Wow. Pero syempre, naglaan din naman ako ng few hundred millions para sa other infrastructure projects. Kong, paalala ko lang ha, huwag niyo kaming kakalimutan. Definitely. I think it's about time to upgrade my chopper. Roberto, kung talaga seryoso ka na tatakbong presidente, nandito lang kami nakabackup sa'yo. Gagamitin natin yung budget ng national para magka-project sa lungsod. Oh. Pagkatapos namin makuha yung parte namin, kukubrahin niyo naman yung parte niyo sa LGU. Yon ang gagamitin mong election fund. At ang matitirang pera para sa contractors. Siyempre. Kukupitan nila at pangit ang gawa, nasa kanila na yon. Basta sa report, ginawa at tinapos ang project. Ang perang nabulsa mo, ang gagamitin mo para ipambili ng boto ng mga tao na hindi nila alam na galing din sa kanila. That's right. Yun ang paraan para paulit-ulit kang iboto ng tao sa gobyerno. That's what I'm talking about. Sen, yung bang plano mo, pag natuloy yan, di ba lalabas ang pangalan namin dyan? Garantisadong hindi. Kung gano'n then game! Cheers! Cheers! Gentlemen, as you both know, naging madugo ang kampanyang ito. Financially, literally, kailangan natin mabawi lahat ng perang nailabas. Tama nga, Mayor. Tiban-tiba tayo dito. Lahat tayo makakabawi. Marami na akong senador na kausap, marami ng congressmen, from the national budget to the local budget. At marami na akong project na nakahanda. Malulula kayo sa makikita ninyo. Ay, basta, huwag niyo kaming kakalimutan. Sabihin niyo lang kaagad, magpilis pa kami sa alas 4 kung magbigay ng SOP. Totoo yan. Tsaka, Mayor, sana naman lahat ng mga infrastructure projects ninyo, alam mo na, mapunta sa amin. Gaya ng dati. Diba? I'm sorry, Rocky boy, but times are changing. From now on, it's 40% ang hati ko just because you pissed me off. Mayor, nagkausap na kami ni Roberto. Sinabi niya sa akin, maliwanag, 20%. Siya yata dapat namin kausap eh. Well, now you're talking to the mayor. My city, my rules, Rocky boy. 40%. Take it or leave it. Masyado naman yatang gahaman ah. Tandaan mo, Mayor, ang buhaya, kapag busog, madaling mahuli. Rocky boy, huwag mo naman tawaging buwaya yung mayor mo. Kaya mo siya, diskarte niya yan. Hindi naman kayong nananakawan eh, pagka tinataasan niya yung kubra niya, di ba? Pondo ng lungsod ko yun, Rocky boy. I own it. Mayor, masyadong malaki yan sa inyo. Wala kaming kikitain. Wala nang matitira. Marami pa kayong magkakati. At isa pa, anong gagastusin namin sa mismong project? Anong gagamitin namin? Alambre? Yero? At dugaw? Kayang-kaya nyo na yan. Eh, ano, tipirin nyo yung mga materyales. Hindi na mapapansin ng mga tao yan.
Bert, masyadong malaki ang hinihingi ng anak mo. Doble? Lugin-lug na kami dyan. Lito, masyadong malaki ang hinihingi mo. Wala nang matitira sa project. Substandard na sigurado. Gusto mo yung dumikit sa pangalan mo? Roberto, What? siya ang mayor, di ba? So? Kailangan mo siya. Yung mga contractors na yan, sanay na yung mga yan. Alam na nila kung paano nila pagkakasya yung budget nila. Kung kinakailangan gumamit sila ng kaning lamig, gagamit sila. Saka ba ulo mo? Gentlemen, wala akong pakialam kung anong materyales ang gamitin ninyo. Alam ko na ang galawan ninyo eh. Marami kayong project sa papel na hindi naman ginagawa. O di kikita rin kayo, hindi ba? So ang mangyayari niyan, mula sa 30% na budget para sa mga infrastructure projects ninyo ay magiging 10% na lang? Masyado yatang delikado yan. Kawawa ang mga tao. You think I'm doing this for the people? You think I care about the people, Rocky boy? Mag-usap tayo. Dali lang. Guys, ang tayo sa dali. Kayong dalawa, huwag kayong bara-bara sa diskarte ninyo. Kuya, if Rocky Boy thinks he can do whatever he wants in my party, well, he's sadly mistaken. I just proved him otherwise. And plus, I don't need your approval. Busy lang kita, di ba? Busy mo ako, pero ako pa rin yung control. Hindi lang sila kinano kanina. Papaligid sa atin ang mga importanteng tao ng gobyerno. Huwag niyo ko ipahiya. Roberto, ano ba? Magagawa pa rin naman ng mga contractor na ito yung mga proyekto nila eh. Alam mo kung ano lang mangyayari? Mababawasan yung obra nila. Yung pera na ninakaw nila sa kaban ng bayan. Oh, Naririnig mo ba yung sarili mo? Ha? Kaya baluktot ang diskarte ng anak mo dahil ikinumbisi mo siya na wala namang alam sa politika yan. Kuya, pwede ba? Baka baguhan si Ma sa politics. But I know what I'm doing. Let me remind you, ha? If anyone went to Harvard in this family, ako yun. Harvard? Yeah. 2 linggo sa Harvard? Pumunta pa rin ako. Huwag mong pagmalaki sa akin yan. Ikaw na ako, Mayor. Kontrolin mo yung emotion mo. Kontrolin mo yung diskarte mo sa pamamalakad. At kontrolin mo yung pagkagangan mo. Lalo ka na. Wow, ang laki talaga ng bahay nila, Mayor. Ay, ano yun? May party kayo sa taas? Hala, pwede ba ako sumilip? Gusto ko rin pumarty. Hindi yan yung pinunta mo dito, hindi ba? Sunod ka na lang sa akin. Gusto mo? Oh, ito, suotin mo to. Mag-ready ka na, tintayin mo si Mayor dito. Oo na. Alam ko na gagawin ko. Sige na. Iwanan niyo na ako dito. Sabi ko hindi ka na makakilala ng mga anak mo. Yung security guard pa kaya. ay nako, kayo, hindi kayo nauubusan talaga. Magandang gabi sa inyo. Iyak na sila. Kamusta? Sandy. Roberto. Huli ko kong nakita nasa dining. May paninindigan ng sunod nating mayor. Alam niya kung anong gusto niya. Kaya maswerte po talaga din sa kanya, Kong Charlie. Maswerte ang Maynila. Inaamin ko, maraming magsasabi na mayabang siya. Pero, hindi. Asset niya yun eh. Eh, may pagyayabang naman kasi, di ba? Padre! Pagkatapos ito, pag hindi na masyadong busy, alis kami ng anak ko. Punta rin kami lang. Sige. Hindi pa. Ayaw ba yung dati na yun?
Don Gustavo! Rando! Alam mo, lungkot na lungkot ako nung nabalitaan kong linampaso ka daw ng kapitan ng San Dimas. Sigurado, nadaya ka. Pakiwari ko nga. Basta, takbo ka lang ng takbo. Mananalo ka rin. Naalala ko nga pala, naghihintay ka ako ng imbitasyon sa mga celebration mo. Nagkakandara pa ako para maimbita mo. Kaya lang, ngayon yata parang nakalimutan ka na nila. Ladies and gentlemen, please give it up for our next mayor, Mayor Miguelito Guerrero! Alam ko yan! Congratulations, ladies and gentlemen! Lahat kayo nandito ngayon are all winners! Yes! Ladies and gentlemen, Manila has spoken! Nakapili na ang mga Manileño. At ako po, si Miguelito Guerrero, ang bagong mayor ng Maynila. Jason, I want to make a toast para sa bagong kasunduan na sigurado ako magugustuhan ng lahat ng kapartido natin. Lahat po kayo na nandito ngayon, bubusugin ko kayo lahat ng mabuting pagbubuno at maunlad na bukas. Cheers! At this moment in time, ladies and gentlemen, I would like to call on a very special person to whom none of this would be possible if not for him. Dahil po sa kanya, napatumba namin ang Montenegro Drug Syndicate. Ladies and gentlemen, I would like to call on my father. Vice Mayor Roberto Guerrero, ladies and gentlemen. Nakakatuwa naman pagkatapos ng nangyari kanina, hindi niyo kami iniwan at naiintindihan niyo kung bakit naman nagkaroon ng misunderstanding. Away bata lang yun, so maraming salamat. Ito lang ang importante, yung kami ay inyong tinayaan. Dahil kung hindi, kung si Tanggol ang inyong pinili, eh baka pati kayo ay nagtatago na rin. Cheers! Salute! Kaya maraming. Hayop kayo! Ano, masaya na kayo? Dahil sinuhay niyo ako. Papa, dito maraming tao dito. Siya ka pa! Papa, victory party to ni Miguelito. Ano? Kayo mag-skandalo dito. Doon tayo sa Miguelito. Excuse me, sorry. Lasing na kasi. Sorry. Pasensya na, nakainom. Sorry, sorry. Nasobra na yun. Marami lang. Ilang bala Sorry. Pasensya na kayong lahat, ha? Ay, nako. Medyo nanggulo si Don Gustavo. Nade-depress lang kasi siya. Natalo siya. Tsaka, nakainom na rin kasi. So, pasensya na kayo. Marami pang inumin, marami pang pagkain. Unli tayo tonight. Party ulit! Party pa! Nakainom. Sorry, excuse me. Pa, can you please keep the Bitiwan mo ako! Pati ikaw! Ngayon, kumakampi ka na sa kapatid mo! Shh! Pa, narinig ka ng mga tao eh. Wala akong pakialam! Talaga sinusuway niyo ako eh. Hindi ba kayo titigyan hanggat din nyo napapatay si Tanggol? Ano? Papa, ikaw ang nagturo sa akin na kailangan managot kung sino may atraso sa atin. Kaya wag mo ko sisisihin. Pamilya ko si Tanggol! Pamilya niyo rin si Tanggol! Mga hayop kayo? Mga hayop kayo? Ha?
Ngayon sila na ang nasa kapangyarihan. At ako nawalan. Pinamumukha nilang wala na akong silbi sa pamilyang ito. Malinaw lang na wala akong pwedeng pagkatiwalaan sa kanila. Rigor, Tinangka ng grupo ni Tanggol na itaka si Ramon. ibig mong ba sabihin wala sa ating si Ramon ngayon? Hindi po nagtagumpay sila Tanggol. Nalagasan sila at nakatakas. Pero Mayor, may isang grupo pa nagtangka na itaka si Ramon. Nakuha nila si Ramon. Wala ba kayong na-identify or nahuli kahit isa? Wala kami nahuling buhay, Mayor. Mga kalaban na sindikato yan ng mga Montenegro na gusto rin silang itumba. Be on top of this. Sakit na ako. Sure na ako, Tapos, kumukulo pa yung dugo ko dyan sa matandang yan kasi hirap na hirap akong pagandahin yung party mo. Tapos ganun lang? Sisirain niya lang ng ganun? Ma, relax. Kuya, why do you look so bothered? Don't tell me nagigilty ka dahil sa ginawa natin kay Papa. Hindi. Paninindigan ko na tama ang ginawa natin kay Tanggol. O, ba't ganyan pa rin itsura mo? Tumawag si Dimagi ba? Tinangkaan ng grupo ni Tanggol na itaka si Ramon sa ospital. Ay, nako. Hanggat nandyan yung Tanggol na yan, paulit-ulit lang talaga mangyayari ang mga yan. Hindi nila tayo titigilan, Kuya. Tapusin na natin si Tanggol. Wala na si Owen. Ay, hindi pa rin ako makapaniwala. Ito na yun. Nangyayari na yung katotohanan. Simula nung natalo si Tanggol sa eleksyon, siguro nga, naabot na tayo ng kamalasan. Huwag sabihin yan. Lalo lang tayo mapanghihinaan ng loob. Ang problema niyan, sinisisi ni Tanggol ang sarili niya sa pagkabaril ng tatay niya at pagkabatay kay Owe. Hindi kayo dapat panghinaan ng loob. Kailangan ninyong labanan ang nararamdaman niyo ngayon. Ang mabuti pa, umalis na tayo dito. Sumama na kayo sa amin sa probinsya. Kakausapin ko si Tanggol. Susubukan kong yayain siya sumama sa amin. Mas may pag-asa doon. Sigurado may kinabukasan na naghihintay sa atin doon. Ano na plano mo, Tanggol? Hindi ko na alam ngayon ang direksyon ng buhay ko. Pakiramdam ko ngayon. Parang naputulan ako ng mga paa. At pagkakabaril ng ama ko. At pagkawala ng kaibigan ko. Natatakot ako para sa inyo. Dahil baka pati kayo madamay. Sa lahat ng mga kamalasang inaabot ko ngayon. Ang mabuti pa, iwan niyo na ako. Umuwi na kayo ng probinsya. Ayoko na kayo madamay pa. Tanggol, huwag mo naman sayangin yung buhay mo. May pag-asa pa. Ba't di ka nalang sumama sa amin? Dun sa malayo. Baka mas maayos pa yung kinabukasan natin lahat. Hindi na, Fatima. Buo na ang desisyon ko. Gaganti ako sa mga gerero.
ipaghihiganti ko ang tatay ko at ang kaibigan ko. Ang mabuti pa, isama niyo na rin ang mga kaibigan ko para maligtas sila. At hindi na sila madamay sa akin. Papaeng, ikaw na po sanang bahala sa kanila. Huwag niyo silang pabayaan.